Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Asari Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa pagsundo ni Paula Avellino kay Kimi, mga kakimpaw, kung saan very mag-asawa duty or very husband duty lang talaga si Pau kay Kim. At the same time, pagpunta ni Kimi sa Cebu, mukhang kasama rin po talaga niya doon si Paula Avellino. Pero syempre, bago tayo mag-start, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman nga, dumako po tayo sa pagbabasa ng mga comments na napili natin para po sa gabing ito bilang pasasalamat sa walang sawang pagsupport at pagtutok sa atin pong mga balita. So, ang unang comment na babasahin nga natin po for tonight ay nagmula po kay Ma'am Helenita Catalasan. Magandang gabi. Sabi niya po dito sa kanyang comment, si Bella Padilla parang si Maha Salvador. Kaya, Idol Kimi, yung secret at privacy in life mo ay huwag mo nang sabihin sa kanya. Sa kanila pala, mga kakimpaw, yan. Huwag mo nang sabihin sa kanila. Ayan, ang hirap din naman guys kapag walang nahihingahan ng sama ng loob, mga kakimpaw. Dapat lang talaga tayo ay matuto pong magpahalaga ng friendship, mga kakimpaw. Kaya ang hirap din talaga pumili ng kaibigan, nakapanghihinayang itong kina Kim and Bella. Pero wala naman po tayong magagawa doon, mga kakimpaw, kundi pag-pray na lamang natin ang friendship nilang dalawa. Or nilang tatlo, nila Angelica, Panganiban, di ba? So yun sila sabi, huwag nang sabihin sa kanila. Medyo mahirap po yun kasi wala pong mahihingahan ng problema si Kimi. Pamilya nga rin niya, mga kakimpaw. Hindi rin mapagkakatiwalaan dahil sa nangyari po sa kanilang dalawa na atilakan. Parang ang hirap na pong magtiwala talaga. Even kadugo mo, friends mo, lagi na lang si Kim na bebetray. Kahit hindi naman niya deserve kasi napakabait naman ni Shinita Princess sa lahat. Tulad ng sinabi ko, ang hirap noon na wala na po siya may hingahan dahil baka mauwi naman po sa stress, mauwi naman po sa depression, 'di ba, mga kakimpaw? Dapat lang talaga nga ang mga friendships natin marunong rumespeto, 'di ba? Kasi kung meron po tayong respeto, hindi po natin sisirain ang atin pong friendship, 'di ba, mga kakimpaw? Lalo na napakatagal na rin at lagi po kayong magkakasama. So, ang pangit naman na sisirain nyo dahil lang sa lalaki, di ba, mga kakimpaw? Anyway, about naman po kay Maha, ayan, wag na lang din po siguro natin i-assume na magiging Maha 2.0 ang issue na to, mga kakimpa. Wag na lang din po natin na i-manifest. Kasi hindi ko carry yung damdamin para kay Kimi. For sure, nasasaktan si Kim Chit, masasaktan ng bongga doon. Anyway, sabi naman ni Miss Lolita Maestrado, about Teresa, hindi kasalanan yun ni Kim. Binasa lang ni Kim. Mga artista sila, so maraming nakatingin sa kanila. Okay lang, kahit ano ang sabihin nila, basta Kimpaw forever. About Bella, hayaan na sila. Hindi na bata si Kim, kaya na niya yun. Ayan, totoo Miss Lolita, kaya na po ni Kim i-handle po yan. Pero iba pa rin yung mayroon po tayong moral support. Mararamdaman ni Kim na no matter what happen, nakaback up po tayo sa kanya. Na nasa likod lang po tayo niya, sinusuportahan po siya, mga kakimpawa. So, about naman nga kay issue kay Rasami, alam nyo hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin niya, nakakaloka. Paano ba naman kasi, ang dami pong mga vloggers na nagpo-post nga tungkol sa issue na to, pang-iinsulto daw ni Kimi, ayan, ni-insulto si Raisa, nilalait si Raisa, na para daw bang ang ganda ni Kim.
Pati po ang retoke card kanila na pong ginagamit para lamang po ipabagsak si Chinita Princess. Buti pa nga daw po si Raisa, wala daw pong retoke. Natural beauty talagang tunay. Compare daw kay Kimi na nagmamalinis ng kaluluwa, mga kakimpaw. Kala mo mabait daw, pero mapanlait at nananapak ng ibang tao. Grabe naman. Joke lang naman kasi yon ni Kimi kay Chooks, 'di ba? Kay Kuya Chooks. So, bakit nagagalit sila? Ganyan naman po talaga. At saka walang kaso po yun kay Raisa May. Grabe kayo. Maliit na bagay lamang po yan. Huwag pong palakihin. Baka nga po pati si Raisa natawa rin. Mga kakimpaw, no? Mabait naman po bata yun. Saka hindi po si Kimi marunong mang-insulto ng kapwa niya. Hindi po marunong si Kimi manliit ng tao. Hindi po si Chinita Princess yan. Yung mga inaano ninyo, mga tawag dito, mga paratang kay Kim Chiu, hindi po yan totoo. Napakabuti po ni Kimi and kailanman wala po yung tinapakan na mga tao. Kaya naman sana wag niyo pong basta-basta na lamang din nga i-judge si Chinita Princess. Lalo pati di naman kayo nakasubaybay sa kanya. So, therefore, hindi nyo kilala ng husto ang pagkatao ni Kim. At saka si Raisa May nga, professional din po yan. So, hindi po yan masasaktan sa mga ganun po, mga kakimpaw. And alam niya na hindi po yun ni Kimi, hindi po yun intensyon. Samantala, sabi naman dito, walang pinagbago, Diyos ko, baby Pao, then and now. Age is just a number lang for him. Siya lang talaga yung nagkaedad na mas bumata, mas fresh, mas glowing, mas cutie, mas gwapo siya. Mas gwapo. Siya lang talaga, wala ng iba. Akalain mo ba? Kim, sa'yo lang yan. Nilaan ng tadhana. Anyway, grabe din naman kasi talaga mga kakimpaw ang kapugian ni Paulo. Saka doon sa Oriental Mindoro, kitang-kita mo yung freshness, yung kagapuhan ni Paulo. Kahit simple lamang siya mga kakimpaw. Kaya ang tawag sa kanya parang vampira. Parang hindi po kasi tumatanda itong si Paula Avellino. Samantala, dumako naman po tayo dito sa next topic natin para po sa gabing ito mga kakimpaw. At pumapatungkol nga po ito sa picture na yan na nakikita niya sa inyong mga screen. So, sa picture na to makikita nyo na magkasama po si Paulo at saka si Kimi. Ayan, grabe yung parang totoong-totoo. Hindi ko alam kung sure ba talaga si Paula Avellino nandyan kasama ni Kimi o baka edited lang. Pero hindi siya mukhang edited. Mukha siya talagang totoo, mga kakimpaw. Mahalata nyo naman agad, diba? Kapag lagi kayo nakakakita ng AI, halata agad kang edited pictures. Pero ito mukhang totoo talaga. Anyway, diba yan po yung suot ni Kimi sa Showtime nung Monday? Ayan ang mga kakimpaw. Di ba yan yun? Yung damit ni Kimi. So, ibig sabihin mga kakimpaw, talagang sinusundot, pinupuntahan ni Paula Avellino si Kim sa Showtime. Ganun ba? And grabe, napaka-sweet naman talagang tunay. Kung hatid sundo talaga ni Pau si Kimi sa Showtime. Very asawa lang po ang dating. Husband material, husband duty, ganyan. May paghatid sa kanyang misis. Ay, kanyang misis, sa kanya pong Diyosawa, mga kakimpaw. Kasi sa picture, talagang magkasama sila. Anyway, taped episode nga lang pala yun. Yung nung Monday, 'di ba? So ibig sabihin nung Sunday po 'yan. Nung Saturday po kinuha 'yan, mga kakimpaw, nung Saturday pa. 'Di ba nga si Kimi lumipad po papuntang Cebu?
Well, hindi po talaga mga kakimpaw natin alam kung kailan pumunta si Kimi sa Cebu. Basta nakita na lang natin yung pictures niya with her family. And since tape nga lang po yung episode ng Showtime nung Monday, mga kakimpaw, baka daw po nung Saturday pa umalis si Kim, ayan, kaya po sinundo siya ni Paolo Avellino sa Showtime. Kaya may picture po silang ganitong dalawa mga kakimpaw. What do you think? Kung ganon, ibig sabihin lamang po nun ay kasama ni Pao si Kimi, o kasama ni Kimi si Pao papunta ng Cebu. Very husband ka po kasi ang pinunta po ni Kimi doon ay para sa ano po na kanyang nanay, that anniversary. Kung kasama niya si Pao, very mag-aasawa coded po talaga silang dalawa. Anyway guys, paki-comment na nga lang po dyan sa baba ng inyong reaksyon hinggil po dito sa topic natin ngayong gabing ito. And hanggang dito lang po muna ang atin pong chikahan. Kita-kisa lang po ulit sa mga susunod pa nating chika. Again, ingat po palagi.